Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Isa ako sa mga araw-araw na nakikinig dito at wala po akong pinapalampas na kwento. Itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar ng aking lola. Lumaki ako sa kanyang piling sapagkat maaga akong naulila. Sa edad na 6 na taong gulang ay kinuha ko ni lola sa aking tiyo na siyang nag-alaga sa akin nung namatay ang aking nanay. At magmula nun ay doon na ako tumira kay lola. Siya nga po pala, si lolo ay pumanaw na rin sa mga panahong ito. At kami na lang ni lola ang naninirahan sa kanyang bahay. Noon ay meron akong nadidinig na mga kwentong kababalagan sa ilan naming kabaryo. Lalong-lalo na sa mga matatanda na kasing edad lang ng aking lola. May ilang kaibigan din ako na merong naging karanasan. At sa kanilang mga kwento ay hindi pa rin nakakalimutan. Kaya ngayon ay nakahiligan kong makinig sa mga ganitong kwento. Isang umaga, habang naglalakad kami pauwi ng aking lola, ay nakasalubong namin ang aking kababata na tawagin nating China. Mayroon po kasi siyang laing incheck, kaya ganitong tawag ko sa kanya. Nagsabi ito na merong kaunting handaan sa kanilang bahay sapagkat ang kanyang lolo ay babalik ng China. Kami naman ng aking lola ay tinanggap ang imbitasyon ng aking kababata sapagkat malapit din naman kay lola ang kanyang mga magulang. Bandang 5:00 ng hapon, magsasayang pa sana si lola nang puntahan ito ng nanay ni China upang sabihan na doon na lang maghapunan sa kanilang bahay. "Nay, wag na ho kayong magsaing. Doon na lang kayo maghapunan sa bahay. Sige na," sabi ng nanay ni China. Tatawagin nating Aling Belen. "O sige, marami ba kayong mga bisita?" Tanong naman ng aking lola. "Medyo, mga kamag-anakan namin at saka mga kabaryo din naman natin. Tara na," sagot ni Aling Belen. "O sige, susunod kami. Maraming salamat sa imbitasyon," sagot pa ni lola. At makalipas nga mahigit 10 minuto ay pumunta kami sa kanilang bahay. Maraming handa at ang ilan sa aming kabaryo ay tumutulong sa pagluluto. Marami kasing handa at talagang maraming bisita. Sinabihan naman ako ni lola na maghintay pa lamang sa labas ng bahay o maghintay na lamang sa labas ng bahay at siya na lang kukuha ng aming makakain. Kaya pumunta ako sa isang mesa at umupo sa harap nito at mula doon ay natatanaw ko ang gilid ng bahay na kung saan nagluluto ang ilan ng aming kabaryo o ilan sa aming kabaryo. Kilala ko lang po sila sa mukha pero hindi ko alam ang kanilang mga pangalan sapagkat hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay. Sa katunayan, mga 50% lang ng aming baryo ang napuntahan ko noon. Bali 3 silang nagluluto at ang 2 ay talagang pamilyar sa akin. Pero yung isa ay hindi. Tawagin natin Kuya Gino at Kuya Ben itong 2 na pamilyar sa akin. At yung isa ay noon ko lang talaga nakita. At habang ako ay naghihintay kay lola ay meron namang tumawag sa akin. Agad naman akong lumingon sa kanyang kinaroroonan. "O ate, nandito ka pala," sabi ko agad sa kanya. "Ay oo, pinatawag ako ng nanay ni China kaya agad akong pumunta dito. Tamang-tama gutom na ako," sagot naman niya at tawagin natin siya sa pangalang Ate Helen. Buntis po siya sa mga sandaling ito. Agad naman siyang umupo sa tabi ko at nagtanong kung nasaan si lola at sinabi ko naman kung nasaan ito. At sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap
ay nakita ko naglakad papalapit sa amin ang kasama ni Kuya Ben at Kuya Gino. Mayroon siyang dalang maliit na mangkok. At nang makarating ito sa aming mesa, ay direkta niyang ibinigay kay Ate Helen ang maliit na mangkok na mayroong lamang mainit na sabaw. Medyo maasim ang pagkakaluto ko niyan at yan din naman ang gusto ng mga buntis. Sabi ng lalaki at nakita ko naman na ngumiti si Ate Helen at nagpasalamat sa kanya. Ako naman, inisip ko na kakilala niya ito. Kaya hindi na ako nagtanong patungkol sa kanya. Agad namang naubos ni ating sabaw at humingi pa ito. At yung lalaki naman ay dali-daling bumalik sa mesa at kinuha ang mangkok. Nang makabalik ito sa bahay na kung saan sila nagluluto, ay nilagyan ulit niya ng sabaw ang mangkok. Subalit nakita ko na meron siyang dinukot sa kanyang bulsa at inilagay niya ito sa sabaw. Kitang-kita ng dalawang mata ko, kaya malabo na magkakamali ako. At walang ano-ano, ay lumingon po ito sa akin at napahinto saglit sa kanyang ginagawa. Pero iniwas ko ang paningin ko sa kanya at nakita ko naman si Lola na naglalakad papalapit sa amin. O eto hiya, damihan ko ng pagkain o dinamihan ko ng pagkain para hindi ka mabitin. Sabi naman ni Lola at agad akong tumango sa kanya. Dumating naman ang lalaki at binigay kay Ate Helen ng isang mangkok ng sabaw. Hindi na ako tumingin pa sa kanya, pero alam kong nakatingin po ito sa akin. Meron naman akong nararamdamang kakaiba, pero hindi ko maintindihan. Oh, Helen, hindi ka pa ba kukuha ng pagkain? Tanong ni Lola kay ate. Nandun na ho si Mister. Sagot naman ni ate at tumango naman ang aking lola. Pagkatapos namin kumain, ay tumambay muna kami ng mahigit kalahating oras at saka nagpaalam sa pamilya ni China at nagpasalamat naman ang mga ito. At habang naglalakad kami pa uwi, ay kinuwento ko naman kay Lola ang aking masamang kutob sa lalaking iyon. At nagsabi ito na hayaan na lang daw namin sapagkat wala naman siyang ginawang kahina-hinala. Tumango naman ako sa kanya at sabi ko, baka maling hinala lamang ito. Bandang 8:00 ay pumasok na kami sa aking kwarto para magpahinga. At hindi nagtagal, narinig kong humihilik na si Lola. At bandang 9:00 ay nagsimula na akong mairita kasi hindi po ako makatulog. Maya-maya lang ay naging maalinsangan at dito ko na narinig yung aso namin na palakad-lakad sa labas ng aming kwarto. Tila ba hindi po ito mapakali at pabalik-balik ito sa kusina na parang merong tinitignan doon. At walang ano-ano ay nagsimula po itong tumahol. Kaya nagising ang aking lola at sinigawan ng aso namin. Pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagtahol. Iya, papasukin mo nga yan dito. Pag-utos ng aking lola. Kaya naman lumabas ako ng kwarto at pinapasok ang aming alaga sa loob ng kwarto. Hindi naman ako takot sa mga sandaling ito kasi wala namang dahilan para matakot ako at inisip namin na baka merong napadaang pusa o daga. Kaya tahol ng tahol ang aso namin. Nang makahiga na ako ay narinig kong humilik ulit si Lola at ang ibig sabihin ay nakabalik nito sa kanyang pagtulog. Subalit napansin ko na yung aso namin ay hindi talaga mapakali at nakatingin po ito sa aming bintana. Walang kaabog-abog ay nagsimula po itong umangil na tila ba meron siyang kalaban. Umaatras pa ito ng dahan-dahan na tila ba anumang oras ay handa po itong tumalon. Ang kanyang mga pangil ay lumalabas na at ang kanyang mga balahibo sa batok ay parang nagtatayuan. Parang meron talaga siyang kalaban. Kaya naman ginising ko na si Lola at sinabing tungkol sa aming aso. Agad namang bumangon ng matanda at binuksan ang aming bintana. Subalit wala naman daw siyang nakitang hayop o tao sa labas. Hanggang sa kumalma ang aming aso. Hanggang sa nakatulog po ito. Dinalaw na rin ako ng antok at hindi ko na malayan
na nakatulog na pala ako. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako sa isang amoy. Talagang malansa at hindi ko alam kung papaano ko ito ilalarawan. Basta mabaho. Pero nangingibabaw talaga yung malansa. At meron din akong nadidinig na yapak sa labas ng aming bintana. Napakahinang yapak. Pero nang dahil sa tahimik ang lugar namin ay nadinig ko pa iyon. Tumingin naman ako sa aking aso at nakita kong tulog pa rin po ito. Kaya naman inisip ko, baka gawa lamang ito ng mga daga o napadaang pusa. At sinubukan ko namang bumalik sa aking pagtulog at nakatulog naman ako. Sa pagsikat naman ng araw, ay ginising ako ng aking lola at sinabihan na kami mamamalengke. Kaya agad akong bumangon at nagilamos. Habang naglalakad naman kami palabas ng baryo, ay nakasulubong namin si Ate Helen at ang kanyang asawa. Parang hindi po sila nakatulog at pagod na pagod kong titignan. "Oh, bakit parang hindi kayo nakatulog?" tanong ni Lola sa dalawa. Meron po kasing bisita." Sagot naman ni Ate Helen. "Bisita? Ano ang ibig mong sabihin?" tanong naman ni Lola. "Aswang la. Hindi niya kami pinatulog. Maliban dito ay parang mamamatay ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Hanggang ngayon nandyan pa rin." Sagot naman ni ate at napailing naman si Lola. "Naku, nag-aasik na naman ang lagim ng mga hayop na yan." Sagot naman ni Lola. "Iya, yung lalaki nagbigay sa akin ng sabaw kagabi. Taga saan yun?" tanong ni ate. "Ha? Hindi ko po alam ate. Yung akala ko nga magkakilala kayo." Sagot ko naman sa kanya at nakita kong napailing ito. "Napanaginipan ko kasi siya. Binantaan pa ako. Kukunin daw yung anak namin. Pupunta nga kami kina China ngayon." Sagot ni ate. At makalipas naman ng ilang minutong usapan, ay naglakad na kami ni Lola papuntang palengke. At nagsabi naman si Lola na hindi rin pamilyar sa kanyang lalaking nagbigay kay ate ng sabaw. Nakita din kasi niya ito noong gabing iyon. At habang naglalakad naman kami pabalik sa baryo, ay nakita namin sina Ate Helen na sumasakay ng tricycle at kasama nilang nanay ni Gina. Narinig ko naman na sumigaw si ate na pupuntan daw nilang lalaking iyon kasi baka nausog daw ito at sa pamamagitan ng paglaway sa tiyan ay mawawalang sakit na nararamdaman niya. Naniniwala din po si Lola pagdating dito kasi may isang pagkakataon din na nausog ako ng kanyang kaibigan. Ganito rin pong ginawa at unti-unti lang namang nawalang pananakin. Nasa edad daw ako na 7 taong gulang noon kaya hindi ko na maalala. Sa pagdating naman namin sa bahay ay kinuwento ko pa ang aking mga naging karanasan at nagsabi si Lola na mukhang kinakailangan namin ng pangontra. Mayroon daw itong masamang kutob. Kaya pagkatapos namin kumain ng agahan ay pumunta kami sa isang albularyo para humingi ng pangontra. Binigyan naman niya kami ng langis at ilang mga sanga ng manunggal. At habang naglalakad naman kami pauwi, ay nakasalubong ulit namin sina Ate Helen. Kasama nila si China at Aling Belen. Nalaman namin na yung lalaki na nagbigay kay ate ng sabaw ay nakatira sa tanyag na baryo sa amin na ayon kay Lola ay maraming nakatirang aswang. Talagang tanyag daw ang baryo na ito kahit nung kapanahunan pa ng kanyang tatay. At sabi naman ni Ate Helen, habang naglalakad daw sila papunta sa bahay ng lalaki, ay nakita agad sila nito. Nagtangka pa daw itong tumakbo pero sumigaw si Aling Belen. Kaya huminto siya at lumingon sa kanila. "Ano yun ate?" tanong daw ng lalaki kay Aling Belen. Makikita daw sa kanya mukha na nababalisa ito. Unti-unti rin daw itong pinagpawisan. Na tila ba merong tinatagong lihim. Wala pa naman daw silang sinasabi pero ganun na agad ang reaksyon ng lalaki.
Parang alam na niya ang dahilan kung bakit siya sinadya. Hanggang sa nagsabi daw si Ate Helen na mukhang nausog ito at tumingi siya ng pabor sa lalaki na lagyan ng laway ang kanyang tiyan. Hindi naman daw nagdalawang isip ang lalaki at maya-maya lang na walang pananakit sa tiyan ni ate. At nung nagpaalam na daw ang mga ito ay nakita nilang namumulang mukha ng lalaki at tila ba nagalit po ito. Kinagabihan naman, bandang 7:00, ay pumasok na kami ni Lola sa aming kwarto para magpahinga. Inilagay ko sa bintana ang langis at yung mga sanga ng manunggal ay sinabit namin sa ibabaw ng pinto at bintana. At maya-maya lang, nakatulog kami ng hindi namin namalayan. Napanaginipan ko naman ng lalaki. Galit na galit po siya. Nag-aapoy sa galit ng kanyang mga mata. Kulang na lang ay patayin niya ako. Nagising naman ako bandang 10:00. Hinahabol ko ang aking hininga. Wala rin ako makita sapagkat namatay yung gasera namin. Ginising ko naman si Lola kasi hindi po ako mapakali at parang binangungot ako. At nang magising ito, ay agad siyang nagtanong kung ano ang problema. Sinabi ko naman sa kanyang lahat-lahat at agad siyang bumaba ng kama para sindihan ang gasera. At nang lumiwanag ang buong kwarto, ay nakarinig kami ng mga yapak sa labas ng bintana. At sigurado kami na ang mga yapak na iyon ay gawa ng isang tao. Alam namin ang yapak ng isang hayop. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng tunog ng baboy malapit sa pintuan ng aming bakuran. At dito na rin nagsimulang tumahol ang aming aso. Gustong-gusto niyang makalabas ng kwarto kaya binuksan ni Lola ang pinto, pati ng pinakapinto ng aming bahay, at tinayaang makalabas ang aming alaga. Puminto naman ito sa pintuan ng aming bakuran at doon ay tahol siya ng tahol. Hanggang sa nagsindi si Lola ng goma at tinayaan itong umusok sa harap ng bahay namin. At maya-maya lang, kumalma naman ang aming alaga at pumasok sa loob ng aming bahay. Sigurado po kami ni Lola na merong nakapasok sa loob ng aming bakuran sa gabing ito. Hindi hayop, kundi parang tao. Nanatili kaming gising at wala naman kaming ibang pinaghinalaan kundi ang lalaking iyon. Ang akala niya siguro ay sinabi ko kay ate na meron siyang inilagay sa sabaw bago niya ito ibigay. Pero ni isang beses ay hindi ko ito sinabi kay Ate Helen. At baka ito siguro ang dahilan kung bakit nagalit siya. Ayon naman kay Lola, ang baryo daw na kung saan nakatirang lalaki ay talagang tanyag noon pa man. Gaya nga ng sabi ko kanina, ay meron ng mga kwento doon nung kapanahunan pa ng tatay ni Lola. Parang pinamamahayan daw iyon ng mga aswang noon pa man. At sa mga panahong ito, ay wala na pong masyadong mga kwento tungkol doon. Pero ayon kay Lola, naninirahan pa rin doon ng ilan sa mga angka na talagang tanyag noon pa man. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigyan niyong oras. At salamat din sa ating narrator sa walang sawang pagbasa at pag-upload ng mga kwento. Hanggang sa muli po.